Hello and welcome to a special Spotlight Series episode. We feature a Moraita superstar who now has cemented his name in UAP basketball history. I'm Boom Gonzalez, and this is Starting Lineup. JD! Puts it on top and hits it nice and dashes three. Gold medalist and Olympic champion from Europe. After 12 years, the UAP Men's Basketball MVP Award is back in the hands of an FEU Tamarao. Thanks to our guest today, ang ating season MVP sa UAP, John Ray Pasaol. Yes! Thank you po, thank you po. Congrats, Papi. Thank you. Alam mo, balikan natin, John Ray, yung last time na, hindi naman na nandito ka, pero yung nag-uusap tayo nung natapos yung season 87, di ba? Napakaganda ng usapan natin, ganda ng kwentuhan natin, ganda ng momentum na na-build nyo. And then the off-season happened. Nawalan ka ng running mate. So, malaking balita yan sa UAP. Anong pakiramdam mo with all of that? Kasi ang ganda, syempre, matagal mo nakasama si VJ, no? High school, dami nyo na naipanalo. Nagkaroon kayo ng momentum ng second round ng season 87. So parang, ito yung FEU na aabangan sa season 88. Nung off-season, anong pakiramdam mo nung nawala si VJ? Unang-una, sa isip ko kasi nung time na yun, parang di ako naniniwala eh. Kasi alam ko naman si VJ, nagsasabi sa akin kung tungkol sa mga ganun. So, Correct. nung una, di pa ako naniniwala, pero nung tumagal na yung Balita. issue na yun, yung balita na yun, parang sabi ko, ay, mukhang totoo na nga talaga yung balita na wala na si VJ. So, para sa akin, nung time na yun, parang nag-focus na lang ako sa sarili ko na mag-improve pa. Parang, alam ko, mahirapan ako nung, alam ko, mawawala si BJ, parang malaki yung sa akin eh, malaki yung parang mas bibigat pa yung role ko as a point guard sa Correct. team. So, yun. Ang one of the things na alala ko dun sa kwentuhan natin, kasama natin sila Joric, di ba, was talagang ang plano nyo is magsama-sama at magbigay ulit ng championship sa FEU. Ngayon, alam na natin, naiintindihan na natin yung desisyon, tapos na ang lahat na yon. Pero ikaw personally, parang as a friend, I'm sure naiintindihan mo rin yan, alam mo na yan. Nag-alala ka ba na parang, naku, anong mangyayari sa atin going into next year? Lakas na sana natin. Parang may mga ganong in-entertain ka ba? Siyempre, para sa akin, parang sayang, nawala na naman kami ng parang pyesa para patungo dun sa goal na yun. So, pero nung naman, parang bumalik naman si Kirby nung time na yun. Parang yes. nagpalit lang silang dalawa. So, parang blessing in disguise na din na nawala si BJ, bumalik naman si Kirby. So, parang yung team namin parang nandun pa rin sa goal na yun. Sa top pa rin. Of course, ang pinag-uusapan natin si Kirby Mongcopa. Pag-usapan natin siya maya-maya konti. Pero okay, so nagsimula ng season 88. Ano nangyari? Bakit nag-struggle yung start nyo? Diba? Kasi yun nga, ang ganda ng pagtatapos nyo nung season 87. So, syempre may mga expectation na, itong FEU sa magiging problema talaga. To sinabi nga ni Coach Sean, di ba? We're gonna be a problem to everyone. So, anong opinion mo dun sa nangyari sa inyo nung first round? Siguro nung kaya kami nahirapan nung first round siguro parang nanibago na naman kami sa environment. Parang iba na naman to, parang iba. Bakit? Bakit naging ganun? Bakit kayo nanibago ulit? Siguro may mga bagong nadagdag, may nawala. Siguro ganun siguro yung namin eh, parang nangangapa na naman kami sa may mga bagong teammate, may nawala nga. So, yun parang yun yung siguro yung first round talaga yun yung problema namin. Tsaka natagalan kaming nag-adjust sa mga depensa namin eh. So siguro yun yung pinakamalaking problema nung first round talaga. Pero ikaw, Ako, marami na ako nakita na point guard, lalo na sa FEU, sobrang daming legend, di ba?
na minsan makikita mo first year, yung talon nila pagdating ng third year, fourth year, ang tindi. Pero yung sa'yo, parang on the second year pa lang, ang laki talaga nung ginump nung laro mo. Anong nangyari no off-season? Anong klaseng trabaho ang ginawa mo no off-season? Bakit? Alam naman namin yung potensyal. Pero bakit ang bilis nung pag-angat nung laro mo nung second year? Siguro dahil din siguro kay Coach Sean. Siguro yung tiwala ni Coach Sean last year parang mas parang tumaas pa ngayong season kasi 'di ba nawala din si Kuya Roy sa Alporquia sa amin nung time na yun. So parang wala parang sa ngayon ako na lang parang yung kapalitan ko rookie pa. So parang iniisip ko na lang sa sarili ko na siguro, kailangan ko talagang mag-step up para sa mga teammates ko. And lalo na kay Coach Sean, nung nagpunta kami ng Sacramento, parang yun talaga yung nagpa-boost ng confidence ko eh. Kasi mga kalaban namin doon, mga G-League player, mga international player din sa ibang bansa, nagpupunta lang doon sa parang open runs doon sa yes. nilalaroan namin. So parang, yun, parang lalo na nakita pa namin sila Ken Bazemore nung nakalaban pa namin sila doon. So, parang, tas dumikit pa kami. Yes. Nakapag-ano pa kami sa kanila, parang nakikig-compete pa. Pero iba talaga yung doon skills Siyempre. level doon. So, parang, ayun, pagdating dito sa Pilipinas, parang, yun, parang, Umakyat yung kumpiyansa mo. kumpiyansa ko. So, yun. Ano yung mga takeaways mo dun sa trip na yun? Anong mga skills ang nakita mo na parang na-develop mo? Siguro yung shooting ko kasi alam mo naman doon sobrang lalaki nila so parang mas na improve ko pa yung shooting and parang yung shot creation ko doon so parang yun. So parang natuto ka mag-create. Create. Binigyan mo ba ng sarili mo ng konting pressure dahil nga nawalan kayo ng isa pang creator na si VJ? Na siyempre superstardom din yung tinatahak ni VJ. Nung nawala ba siya, yan ba nag-udyok sa'yo na parang kailangan ko talaga na maging more of a creator this year? Oo. Yun naman, yun talaga yung ko nung pagkapasok ng season na yun, yun talaga yung mindset ko na si BJ kasi talaga sobrang laki ng lalo na sa offense namin, sobrang laki ng bagay niya. Correct. Oo. So yun. Then wala, naglaro lang din ako ng kung ano yung laro ko eh. So, tas nag-enjoy lang din ako. Dami mong magagandang performances nung round 1 against Ateneo. OT loss, 24 points, 11 rebounds, 9 assists. Yung career high mo against LaSalle naman, mga championship team, 25 points, 5 rebounds, 4 assists, 3 steals. May 17 points ka in that win against UE. So, ang daming magandang nangyari. Pero yung round 1 nyo, parang salamin nung round 1 din nung parang parehas nga season lang eh, 87 parang parehas lang. Dikit-dikit na naman yung mga talo. Nagbigay ba yun ng ng hope sa inyo sa second round na eto na naman, magra-run na naman tayo sa second round? Oo, kasi yun na nga, sabi nga ni Coach Sean pagkatapos ng laro namin against LaSalle, parang sinabi na naman niya ulit na magiging problema na naman kami ng second round kasi sa press conference. kasi tataas na naman yung kumpiyansa namin kasi dumikit kami sa lahat ng mga teams nung first round. So, nung second round naman, parang mas mataas na yung kumpiyansa namin. Kaya na namin tapusin yung game. Yes. So, yun yung improvement namin nung first round na meron na kami nung second round. Alright, sige, pag-usapan natin yung second round at pag-uusapan natin yung run ni John Ray towards the MVP trophy. Stay tuned. You're watching a Spotlight series here on Starting Lineup. Welcome back to Starting Lineup, and we're still joined by Mr. MVP himself, King Tamaraw, John Ray Pasaol. Maraming inaasahan na, di ba, maging King Tamaraw ang tawag si VJ. Yun na yung parang inaasahan, di ba? Pero kinuha ni John Ray Pasaol yung moniker na King Tamaraw at nag-MVP pa. Okay, 2-5 in the first round, 5-2 sa second round naman. Basketball pag-usapan natin. Anong nagbago yung second round? Siguro
lahat kami siguro parang nag-focus na talaga sa parang tapusin na talaga yung game. Kasi nung ano kasi talaga... Sa ending. Sa endgame kasi talaga kami parang nagkukulang lagi eh. So, nung second round pala, parang sabi ko kay Joric na tara, tayo na siguro tayo na lang magtulungan dalawa para kung sa endgame na sa atin naman yung bola. So, yun siguro yung malaking adjustment namin. Matindi yung mga ano mo rin, yung numero mo in the second round. Yung parang yung mga double-double mo, halos regular na. 15-13, 5 against Ateneo. Yung overtime game sa Adamson, 10-9 and 8. May 17-7 against Lasal na naman sa second round. Yung 5 steals against UST, 6 assists. Talagang across the board talaga yung mga numbers mo nung second round. Nasa na level ng kumpiyansa mo personally nung second round na? At anong kaibahan nung first round? Para sa'yo, individually lang. Siguro yung kumpiyansa ko nung second round, siguro mga 101% na Ganun siguro. Ganun na nararamdaman mo Kasi nung first round nga, kasi parang nangangapa pa ako ng na yun. Parang ganun pa lang yung... Parang ka bang nag-back to zero nung first round? Ganun ba yun? Parang ganun ang pakiramdam? Oo. So, itong second round, bakit siya umakyat ng 100 ang kumpiyansa mo? Siguro dahil din siguro kay Coach Sean, kasi nakikita niya yung laro ko nung first round na parang kaya ko pang higitan na sa second round. So, yun. Then, naglaro lang din ako ng naglaro eh. Tsaka, ang focus ko kasi talaga, manalo lang talaga yung team eh. Then gusto ko kasi talagang makapasok sa Final Four talaga kasi. Yun lang kasi talaga yung goal ko eh. Yes. Kikitang-kita naman namin yun, no? Yung obsession mo na manalo. Pero ang laking naitulong sa inyo na umangat ang laro ng Kirby Moncopa no second round. Tunay. Sige, bigyan mo ako ng mga observations mo kay Kirby. Bakit ganun? Alam naman natin magaling yung high school pa lang, di ba? Siyempre, na-injure, nawala. Ano nagbago rin sa kanya? Bakit nung second round, umano rin siya? Umakyat din ang laro niya. Siguro yung parang kumpiyansa nung first round tsaka yung second round, parang nag-iba na siya. Parang siguro naisip niya na parang bilong na talaga ako dito sa Kasi mga 2 years kasi siyang di talaga nakapaglaro ng competitive na basketball eh. So, tas parang nung unang games namin, parang nagulat pa siya sa ganun pala katindi yung kompetisyon sa UAP. So parang nung second round, parang kaya ko na to, nagagawa ko na ng high school to. So parang ganun yung nasa isip niya. Oh, parang, di ba, hindi nga siya masyado nababanggit nung first round. Nung second round, ang tindi nung yung posisyon niya at ang laking problema niya sa kabilang mga teams. Ano? Sa training, ano nakikita mo kay Kirby? Si Kirby kasi sa training namin, parang lang kasi siya eh, parang patawa-tawa lang. Parang nga eh, no? Benching lang, ganyan. Pero pag sa game, parang grabe na siya maglaro pag nasa game na eh. Anong best asset na tong si Kirby na hindi pa namin nakikita, John Ray? Siguro yung Excuse me. yung paano siya umatake siguro, kasi sa posisyon niya, parang maliit pa siya sa posisyon niya na yun eh. So parang yun yung asset talaga ni Kirby na magaling siya. No, and excited ako sa next year ni Kirby. Hopefully, he stays healthy. MVP. Ha? Nung nalaman mo, naisip mo, anong pakiramdam? Anong sinasabi ng mga pamilya mo nung nalaman mong officially na ikaw na ang MVP? Ako nga, di talaga ako makapaniwala eh. Kasi ang iniisip ko kasi parang nasa top 5 lang ako, parang ganun. Nasa Mythical 5 team lang ako, parang ganun. Pero di ko talaga naisip na ako pala yung maano na MVP ngayon eh. Sino kala mo mag-MVP? Si Jake siguro. Si Jake tsaka, ang nag-ano talaga nun si Jake tsaka si Mike talaga. Okay. So, yun talaga yung nasa isip ko. Parang pang-tatlo lang yata ako sa kanila. So, yun. Pero bakit tingin mo ikaw ang naging... Ano sa tingin mo? Ikaw naman talaga ang MVP. Numbers-wise, ano sa tingin mo ang nangyari? Siguro, nag-ano talaga ako ng panalo. Siguro nung kasi isang talo lang namin sa last 3 games namin na yun. Parang wala na, laglag na kami. Tapos di na kami makapaglaro ulit. Parang
siguro next year na ulit yung pag mag-prepare na naman kayo para next year. Pero yun, naglaro lang ako. Thank you nga kay God kasi yung last 3 games ko parang sobrang ganda ng Yes. pinakita ako. So Yes. yun siguro yung Yung mga numbers mo, no? Numbers. Nung last 3 games. And then eventually, umakyat talaga yung numero mo. Umabot na ng almost 16 points a game. Almost 8 assists a game, which ikaw yung pinakamagaling sa assists sa UAP. 4 rebounds, 2 steals. Talagang napaka all-around ng laro mo. And I think na yan, deserving ka talaga sa MVP. Pero grabe yung mga pangalan, ha? First guard since Kiefer Avena, first player since Terence Romeo. Mga ganyan ang mga bilong mo. Anong naiisip mo dyan, John Ray? Siguro naisip ko, siguro makukuha ko yun mga 3 years pa. Pero siguro makukuha ko. Pero nagulat lang talaga ako ng lumabas lang talaga yung laro ko nung ngayong Ahead season. of schedule. Yun Ahead nga, of schedule. Ano yun, mga pangalan sa FEU, Glenn Capasio, Johnny Abarientos, Terence, R.R. Garcia, di ba? Bibigat niyan. Siyempre, sila Arwin Santos, sabi, nandiyan ka na, nakahalay ka na sa mga ganong MVP. And then, of course, parang may bonus pa yung Gilas Yun na nga 3x3. Pakiramdam mo nung napili ka. Kinontak na kasi talaga ako nila Coach Pat nung October pa Yes, lang. oo. Kasi magpapasa na sila ng pangalan para Correct, sa oo. SEA Games. Sabit na, oo. So, parang nawala sa isip ko kasi nag-focus ako sa UAP. UAP UAP muna eh. So, yun, dumating yung time na last 2 games na kami. So parang doon ko na yung pressure na, uy, may Gilas pa pala ako duty. So parang naano ako nung time na yun eh. Parang dalawa na yung iniisip ko nung time na yun. Talaga. Pero kita mo, I mean, we have to give you credit kasi kahit papano, kahit alam mo na magigilas ka, yung focus mo pa rin ay nasa UAP to try to get FEU into the Final Four. Kinapos man, pero nakita natin yung promise again of this FEU team and of course, itong si MVP na si John Ray Pasarol. Okay, sige, magre-reminisce tayo ng season 88 ng mga ilang mga laro mo at ilang mga moments when we come back here on Starting Lineup. Welcome back to Starting Lineup. We're here with the King Tamaraw now. And of course, our UAP MVP, John Ray Pasarol. Sarap naman pakinggan nun. Okay, season 88, napakaraming magandang nangyari sa'yo from an individual standpoint. Mag-reminisce tayong konti, John Ray. Magpapakita ko ng mga konting video. Paalala mo sa akin kung anong naalala mo, anong natatandaan mo dun sa mga moments na ipapakita namin sa iyo. Okay, simulan natin. I think we have a video from round 1. DLSU, 25 points, 5 rebounds, 4 assists, 3 steals. I know it was a loss, pero ito yung career high mo. Sabihin mo sa akin na naalala mo dito sa game na to. Siguro, siguro yung mga 3-point shot siguro kasi minsan lang nakikita sa akin kasi sa akin kasi parang laging sa akin parang lumelay up attack fast guard break, ako, gano'n, fast break. So yun talaga yung sa akin, yun naalala ko. So itong araw na to, na nasa UST tayo na to, UST. sa QPAV, mainit ka pati sa labas. Oo. And magagaling ka mga gwardya ng DLSU, Sobra. Pero kita mo naman, ang dami mong nagawa during that game. Ang season high mo nung season 87 ay 14 points. lang. Pero dito, 25. Laki ng ginamp. Okay. Eto, pag-usapan natin itong connection yun ni Kirby Moncopa at saka, of course, si John Ray Pasarol. Tignan natin itong next na video natin. And I want you to explain to me, anong nakikita mong special sa connection nyo ngayon? Sa connection nyo dati? Kung meron bang iba, anong pwede naming makita in the future? Siguro parang walang nag-iba eh kasi parang nagkakaamuyan pa rin kami parehas eh kasi siya parang guard siya maglaro tas ako parang binibigyan ko din siya ng
freedom para maglaro nung ginagawa niya. So parang yun lang yung ano sa kanya eh. Ang galing niya pang pumasa. Yun yung pinaka magaling niyang asset sa kanya eh. Na magaling siyang pumasa Magaling rin. siyang pumasa rin. Nagbababa rin siya ng Nagbobola. bola, mabilis. Tsaka parang elusive siya, no? Kala mo maliit, pero lakas din rebound. Anong diferensya nila, let's say, sabi mo para siyang si VJ, no? Alam, gamay na gamay mo na yung dalawang yan. Anong difference ng Kirby Moncopa sa VJ, pre? Siguro, si Kirby kasi parang ano ko na siya eh, parang kapatid ko na kasi siya eh. Parang yun yung parang pinagkaiba nila ni VJ. Parang magkadikit na kasi kami na parang bituwa, magkadikit Ganun, na. Oo, so yun parang siya lang din yung nakakasalo ng mga pasa kung mahirap siya, parang ganun. Yun So, yung- kumbaga, meron na kayong matinding personal bond din. Na mas, kumbaga, mas matibay pa, mas... Same lang naman kay BJ, pero mas iba talaga yung kay Kirby. Bakit? Bakit siya iba? Meron ba kayong pinagdaanan na magkasama kayo na mas malalim? Bakit iba yung kay Kirby? Si Kirby kasi parang same lang kasi kami, taga Dumaguete lang kasi siya eh. So same lang kami, Bisaya kami pareha. So Correct. parang mas doon kami nagkakaamuyan eh. Malaking bagay Malaking yan. bagay Malaking bagay talaga sa lagi sobra. yung probinsya, regional connection, kumbaga. Okay, tingnan naman natin ang picture ng isang Sean Chambers, ang iyong coach. Ano naalala mo dito? Explain mo tong picture na to. Yan yata yung game namin against Lasal yata. Nung panalo kami. So Okay, parang- second round. Second round, Okay, yun yung okay. crucial na game namin. Okay. Tapos, Pagkalapit ko sa kanya, biglang niyapos niya kaagad ako eh. So, sobrang father figure talaga yung ni Coach Sean sa amin eh. Parang mga anak na talaga kami. I know. Anong difference ni Coach Sean Chambers last year sa Coach Sean Chambers this year? Yun yung una kong tanong. Siguro si Coach Sean parang nasanay na siya sa laro ng UAP. Dati kasi parang nag-a-adjust pa siya kung paano yung laro ng UAP. So, ngayon parang sobrang laki ng pinagbago niya, lalo na sa attitude niya sa game. So, Tapos anong difference ng relationship niyo last year sa relationship niyo this year? siguro mas parang pinagtibay pa yung relasyon namin ni Coach Sean. Parang si Coach Sean kasi parang may gusto siyang gawin, parang inaano niya sa akin. Kasi ang point guard naman kasi talaga ang second coach sa game eh. So parang Yes, tinuturo yes. ni Coach Sean sa akin lahat ng yun para madala ko din yung team eh. So, Lahat ng klaseng diskarte na pwede niya ituro sa'yo. And obviously, we're looking forward to Coach Sean Chambers again for year number 3 para sa kanya. Let's look at the last picture para kay John Ray Pasol. The picture that, kita mo naman, MVP. Your thoughts dyan sa picture na yan? Tsaka, anong pakiramdam na legitimate UAP MVP ka na? Nung hinawakan ko yung trophy na yan, parang nanginginig pa ako. Parang, Talaga? Oo, parang di ko talaga ma-explain kung gaano kasarap yung feeling na ako yung hinirang na maging na MVP. MVP. Ano sabi ng mga pamilya mo? Sobrang saya nila, syempre, kasi first Dabawenyo din ako na MVP. So, Yung pa yun. pala. First Dabawenyo. So, parang sobrang happy nila sa akin. And ano ang aasahan ng mga FEU fans? Kita mo na nag-ano pa ako, nag-FEU colors pa ako para sa'yo. Anong aasahan namin at ng mga FEU fans at ng UAP fans sa third year ng isang MVP na si John Ray Pasol? Siyempre, unang-una, talagang babawi talaga kami kasi di na namin kailangan umasa pa sa iba next year para makapasok kami sa Final Four. Oo. Gusto namin, hawak na namin yung Future nyo. future namin Oo. para yun na nga, makapasok sa Final Four next year. Para kumbaga wala na mga knockout, kumbaga kayo na ang magdidesisyon. Kami na talaga nandun. Well, we're looking forward to it. We're looking forward to kung antindi ng ginap mo from year 1 to year 2. Ako excited ako makita ko anong bagong ilalabas ng isang John Ray Pasol.
UAP MVP. Maraming Thank you, Kuya salamat. Bong. Thank you, salamat, thank you, Kuya. salamat. Thank you for And inviting me. congratulations sa iyo, congratulations sa pamilya mo at lahat ng mga taga Davao, lahat ng mga taga FU. Your pride is a UAAP MVP. Thank you for joining us. I'm Boom Gonzalez. This has been Starting Lineup.